Sa isang maliit na barangay sa probinsya, may isang lalaki na ang pangalan ay Daniel. Kilalang kilala siya sa kanilang lugar bilang mabait na relihiyoso. Araw-araw, nasa simbahan siya. Laging may dalang Bible, laging nakangiti, at madalas marinig na nagsasabi ng, magtiwala lang tayo sa Diyos. Pero sa kabila ng lahat, may kakaiba kay Daniel. Isang araw, may dumating na bagyo. Malakas, halos winasak ang buong barangay. Maraming bahay ang nasira, maraming pamilya ang nawalan ng tirahan. Isa sa mga naapektuhan ay si Mang Tonyo, isang matandang magsasaka na nawala ng bubong at halos wala ng makain. Lumapit si Mang Tonyo kay Daniel. Daniel, baka may matutulong ka, wala na kaming pagkain at sira ang bahay namin. Ngumiti si Daniel, hinawakan ang balikat ni Mang Tonyo at sinabi, magtiwala ka lang, Mang Tonyo, hindi ka pababayaan ng Diyos. At umalis siya. Kinabukasan, mas lumala ang sitwasyon. May mga bata nang umiiyak sa gutom. May mga matatanda nang nagkakasakit. May grupo ng kabataan ang nag-organize ng relief drive. Nag-iikot sila, nanghihingi ng donasyon, pagkain, tubig, kahit konting tulong. Nakita nila si Daniel. Kuya Daniel, baka po pwede kayong magbigay kahit kaunti para sa mga naapektuhan. Ngumiti ulit si Daniel. Alam nyo, ang pinakamahalaga ay pananampalataya. Kung matibay ang faith ninyo, tutulungan kayo ng Diyos. Pero kuya, kailangan po namin ng pagkain ngayon, sagot ng isa. Magdasal lang kayo, sabi ni Daniel at naglakad palayo. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy ang paghihirap ng barangay. Pero may isang babae, si Aling Rosa. Hindi siya palasimba. Hindi siya madalas magsalita tungkol sa faith. Pero araw-araw, makikita mo siyang nagluluto ng lugaw para sa mga kapitbahay. Yung konting ipon niya, pinambili niya ng bigas para maipakain sa iba. Yung sariling bubong niya nasira, hindi muna niya inayos. Inuna niya ang ibang mas nangangailangan. Isang gabi, habang naglalakad si Daniel pauwi, nakita niya si Aling Rosa na pagod, nakaupo sa labas ng bahay, pawis na pawis, pero may ngiti. Lumapit siya. Aling Rosa, ang bait niyo po. Sigurado pagpapalain kayo ng Diyos. Ngumiti si Aling Rosa, pero may kakaibang lalim ang sagot niya. Daniel, naniniwala ka ba talaga sa Diyos? Siyempre naman, sagot niya agad. Kung ganon, bakit parang hanggang salita lang? Natahimik si Daniel. Sa unang pagkakataon parang may tumama sa kanya. Naalala niya lahat. Lahat ng pagkakataon na may humingi ng tulong. Lahat ng pagkakataon na kaya naman niyang kumilos. Pero pinili niyang magsalita lang. Magtiwala ka lang. Magdasal ka lang. Tutulungan ka ng Diyos. Pero siya mismo, wala siyang ginawa. Kinabukasan, bumalik siya sa simbahan. Pero iba na ang pakiramdam. Hindi na siya komportable sa sarili niyang mga salita. Habang nakaupo siya, parang may boses sa isip niya. Kung naniniwala ka, bakit hindi mo ginagawa? Lumabas siya ng simbahan at diretso siyang pumunta kay Mang Tonyo. May dala siyang pagkain, tubig, kaunting materyales para sa bubong, hindi niya alam kung paano magsisimula. Pasensya na po, mahina niyang sabi. Hindi na siya nagbigay ng mahabang sermon, hindi na siya nagsalita tungkol sa faith, tahimik lang siyang tumulong. Araw-araw, nagsimula siyang sumama sa mga kabataan sa relief operations, hindi na siya yung taong puro salita. Unti-unti, naging tao siya ng gawa. At habang ginagawa niya iyon, may napansin siya, mas lumalalim ang faith niya. Mas nagiging totoo, mas nagiging buhay. Isang gabi, habang nakaupo siya sa labas ng bahay, nakita niya ulit si Aling Rosa. Daniel, iba ka na, sabi nito. Ngumiti siya. Ngayon ko lang po naintindihan, hindi pala sapat ang maniwala lang. Tumango si Aling Rosa. Ang tunay na pananampalataya, hindi lang naririnig, nakikita. At doon niya na-realize ang isang bagay na hindi niya makakalimutan. Ang faith na hindi kumikilos. Ang faith na walang malasakit. Ang faith na hanggang salita lang ay parang katawan na walang buhay. Kaya simula noon, tuwing may lalapit sa kanya at magsasabing, Kuya Daniel, nawawalan na ako ng pag-asa, hindi na siya agad sasagot ng magtiwala ka lang. Sa halip, tatanungin niya, paano kita matutulungan? Dahil natutunan niya, ang tunay na pananampalataya, hindi lang pinaniniwalaan,
isinasabuhay